Hello, Nayon. Hi. Nasaan tayo ngayon? Sa Port of Mauman. Hoy, Marcy. Hello po. First time mo ba dito? Opo, first time ko dito. So, ano naman yung na-appreciate mo dito sa Mauban, Quezon? Yes. Una po, ang na-appreciate ko talaga dito is yung magandang tanawin. As you can see naman po, yung dagat, malinis sa paligid. Tapos yung very warm feeling po na bitbit ng araw. So, maliban dun sa mga nabanggit mo kanina, ano pa yung mga na-expect mo? Kasi may idea ka na kung sino din yung mga makakasalamuhan mo doon, madadatnan natin doon sa Cagbalete Island. So, siguro expectation ko, kagaya lang din ng nangyari noong pakumustahan noong December. Siyempre, unang-una is makapagbigay tayo ng makabuluhang discussion sa kanila. At siyempre, makapagbigay din sila ng magandang input sa kung ano pa yung pwede natin gawin upang mas ma-improve for the betterment ng coconut industry. So ngayon po, pupunta na po tayo ngayon sa Cagbalete Island, wearing our best and making sure are safe. Ang ating mga coast guard ay check na kung ilan na tayo para malaman kung tayo ba yung overload o underload. Yun lamang, kita tayo mamaya ulit. So, I think it's a really nice experience po. Dito tayo. This is my first time for riding a boat. And sobrang Hindi ko pala first time. basta silaan kami ng bangka. Mga dalawa ko. Yan ang gusto ko dahil kasi Nasaan tayo ngayon, Marcy? So, nandito po tayo ngayon. Saan ba ito, Tim? Hindi, galing kasi tayo doon kanina. Kumain tayo ng breakfast, di ba? Tapos ngayon makikita natin ang mga palayan dito sa Cagbalete Island. Kumusta ang paglalakbay, Kuya Gio? masaya. Masaya na sa community na naman. At nakaranas na naman ng paglalakad sa Nayon. So, at nakikain sa local. So, kasama natin si Kapitana. Siya ang nagsasabi Naghanda. naghanda at si Kagawad din kasama sila. Ayun. Okay. Sorry, wala pang tulog eh. Yan. So, sige po. Ready na po ba kayo? Ready na? Yan. Ako po, Kapitana, maraming po salamat sa pag-iimbita at kay Nino Bion sa pag-iimbita sa amin dito sa Cagbalete Dos. Kung nakikita niyo po yung upuan doon, nanabaling po kanina, ako po ay nahulog doon.
Dito po, ano po sa kalagay ang ibig sabihin ng cooperative? Or may alam po ba kayong cooperative? Ganyan? Dito tayo kay tatay. Eh tayo, ano sa paligid ng ano ng cooperative? Ibig sabihin, or ano makasok sa isip ko pag narinig ng cooperative? Ano po? Sino pa? Sino pa ang isa mo? Sino po? Kayo, ano sa paligid sabihin ko sa ating cooperative? Ano naman sa isip niyo? So yun. So dito po pala, sa iba kasing lugar, pag tinanong namin kung ibig sabihin ng cooperative, yung nasa isip agad nila pakulaman. So dito, samahan. Ano? Iba po pala dito. So inipayin natin kung ano yung ibig sabihin ng cooperative. Yes. Para sa isang Mali Act 9520, Philippine Cooperative Code 2008, ano po ang cooperative? Cooperative po ay autonomous and duly registered association of persons. So ito po ay may planong asosasyon ng mga tao. Ano po? Yun ang ibig sabihin. So sino-sino naman yung mga yun? Association of persons in a common bond of interest who have voluntarily joined together. Ibig sabihin, yung pagbuo ng kooperatiba kung ang pagsabi ng kooperatiba ay sariling pasya. Ano po? Walang sapilitan. So sa kabuuan, ang ibig sabihin ng cooperative ay autonomous and duly registered association of persons with a common bond of interest who have voluntarily joined together o nagsama-sama ng kanilang pasya para makamtan ang pangangailangan ng kanilang pangkataruhan, pangkabuhayan, pangkultural na pangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na kontribusyon sa kapital na kinakailangan, pagbili ng kanilang sariling produkto at serbisyo, at pagtanggap sa magiging risk at benefits ng kooperatiba in accordance with universally accepted cooperative. Ang cooperative po ay tax exempt. Ibig sabihin, wala siyang binabayaran na tax. Ano po? Net surplus is tax exempt. Pero ito pong pagkakaroon ng tax exempt ay i-apply ko natin ito. Pero applicable po ito sa cooperative. Ibig sabihin, pag kayo kooperatiba, pag meron kita, ay hindi po kayo magbabayad ng tax. So yan, in terms of business undertaking, wala naman po ang mga cooperative. Meron po tayong credit kung saan ang kanilang business ay mapasasave at magpapangutang. Yan. Meron din po tayong consumer na tinatawag kung saan napili at nag-distribute ng mga commodities na nagbebenta. Ano po? Meron din tayong producers. Ibig sabihin, sila naman ang mga nagpo-produce, pwede agrikultural o industrial. Meron din tayong marketing, kung saan supply production inputs na members. Itusupply production inputs sa mga miyembro at minamarket ng kanilang mga product. So sa service, isang special type po kasi katulad sa cooperative ang level service. Meron medical, meron dental, hospitalization, transportation. Then may insurance din tayo, housing, labor, electric power, communication, professional, at iba pa. Yan, nag-focus naman, promotes and advocates for the relegation of members of the family. At paano tayo magsisimula? Yan, meron tayong vision, cooperative goals, articles of cooperation and guidelines. Meron din tayong organizational structure at the top ng business. Meron din tayong rights and obligation ng cooperative member. Meron tayong funding, mandatory funds sa ICPR. Napaka-important sa mga dokumento sa maghahanda relative to operation of the cooperative. Para sa tulad din ito, so ang mga cooperative na nag-a-apply ay i-implement natin ang articles of cooperation and cooperative bylaws. Kung ano ba ibig sabihin nun?
Ang Articles of Cooperation ay agreement ng kooperatiba at namin ang Cooperative Development Committee. Ano po? Samantalang ang Cooperative Bylaws ay agreement ng mga miyembro, ay ang agreement sa pagitan ng mga miyembro at ng mga kooperatiba. Ang kooperatiba para gawin ay magkaiba ang magiging miyembro na ang isa ay parehas merong benepisyo pero ang isa lang ay pwede bumoto. Ang po ang ginagawa ng common shares capital share. So yan, Article 11, subscribe and pay up share capital. 25% of authorized capital should be subscribed, and 25% of the subscribed should be paid up by registration. So paid up capitalization requirement for primary cooperatives shall not be less than 50,000. So yun, ibig sabihin, pag kayo po naging kooperatiba, maghahanap kami sa inyo ng capitalization. Ako po, Kapitana, maraming po salamat sa pag-iimbita at individual sa pag-iimbita sa amin dito sa Cagayan de Los. Audience, hindi naman po particular na for cooperative, pero mga audience at mga grupo dito sa Pilipinas. So, kami po ngayon sa Pilipinas ay mayroong 50 factors na active. So, lahat po yan ay kumakain ng programa. Meron po kami mga marine sanctuary, meron kami mangrove plantation, meron mga programa para sa mga isda at sa mga pagkaan. So, iba yung po mga programa sa mga communities po. So, last year po, nagkaroon kami. So, last year po, nagkaroon kami ng pupusahan sa Marinduque at sa Mabini. So, ano po yung pupusahan? Partner po natin yung Pilipino ng Norway. Hindi sila po na dahil sa Libo, lagi na sa kuya naman sa Libo. So, hindi sila po na, pero nagpadala sila ng mga reading materials sa online. So, meron po dito mga babasahin kung paano po sa inyo mga insekto sa inyong talim na talim. Meron din mga babasahin po dito na kung paano inuno yung ibang grupa sa atin yun. So, ito po ay iwan po kay Kapitana para kung meron yan ang barangay. Meron po tayo doon, pagkatapos natin sa inyong kaliwa, makikita po yung table, pwede po lang kumuha ng mga babasahin, pinipili ng PCA o Pilipino na. Thank you. At ako nga po na ulit si Berla, galing po ako Cavite. And isa sa mga nabanggit ko ni Kuya Leo kanina ay ang PRM po ay maraming networks. So, hindi ko nakaipunan din ang banggit nito, pero ang PRM din po ay nagtaka at nag-isang Federation of Coconut Farmers and Farmers Association na binuo po actually sa Gamakang Quezon natin. Ito po ay bumuo ng 3,000 coconut farmers and farm workers at the same time. Sila po ngayon yung bumuo po as National Sectoral Federation po ng PRM sa Senado. At maliban po daan sa mayroon po tayong sektor ng mga pag-iiyo ay meron din po inorganisa ang PRM na Youth Association naman.
po makarating sa inyong lugar. At maraming salamat po sa nagiging pagkaganda. So, ang kailangan po ngayon ay simula po noong hindi pa po ako pinanganak ay nagsisimula na po talaga sila na mag-organize na ng mga kabataan. Kasi sabi na ni Rizal, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan at alam natin. At dahil dyan, gusto natin na yung mga kabataan ay marinig natin sila. Marinig natin yung boses nila. At makita natin kung ano ba yung tingin nila sa isang problema. At ano yung pwedeng solusyon na iangkat nila. At nandito po ako para hikayakin kayo na isama natin yung mga anak natin, yung mga apo natin, sa mga ganong klaseng pagpupulong ng pag-iipon. Dahil kapag nila natin sila, ay may ibibigay kaya ang sila sa atin na solusyon na noong hindi naman natin naisip na pwede pala yung gawin. So yun po, at ang parent po ay meron po kami tinatanong ngayon na youth program. Yan po yung tawag na bayanihan ng mga aktibo na kakaisang kabataan o sa in short po ay PANAA, youth program ng PRM. Saan kami po ay nag-recruit ng mga kabataan mismo. Ano yung hindi nila natin pag-usapan natin yan at maliban saan, tingnan natin yung mga issues na kinakaharap ng bansa natin. Ngayon, ang community mo ngayon kung masyadong malaki para sa kanila na isipin ang problema ng buong bansa. Hindi ko ano yung nakikita nila sa komunidad kung saan sila nakatira ngayon. At may mga ginagawa po natin. And then po kasama natin si Marcy Arwin. Hello Marcy. And ang Cavite din po yan siya. At ang hirap na namin sa Cavite, in particular po sa urban areas ng Cavite, ay mataas po ang kaso ng online sexual abuse and exploitation of children. At base po sa datos, number 1 po ang Cavite, at number 2 po ang Pilipinas sa buong mundo na may ganang klaseng kaso, mataas na kaso. So, kaya po may dala kami ngayong kalendaryo na ginawa po na magkaisang para sa bata na project na youth-led po ito dahil sa tulong din po ng PRM. At pumupunta po kami sa mga school, sa mga community para tuturuan ng ating mga anak, yung mga kabataan kung paano ka-importante na magkaroon ng safety, online behavior, at paggamit ng internet. Kasi alam naman po natin na napaka-digital native na ng mga anak natin. Kaya nila mag-anak ng cellphone, paano i-navigate yung internet, paano mag-send ng message, at kung ano-ano pa. So, yun po ang isa sa mga ginawa po ng mga kabataan natin sa Cavite. At sa iba po, paano po, may nabagay po ni Kuya Leo kanina, may 15 chapters din po ang Cavite. At yung mga chapters po na yun, like, meron din po mga kabataan doon. So, manituloy po, galing po tayo mga youth na inorganize daan sa Akong Nabato din po, meron sa Nueva Vizcaya, meron sa Cavite po, meron ngayon. At meron din po sa Iloilo, at ngayon po ay nakahanap kami. Saan na rin din meron dito sa Quezon na ating organize sa bilang mga kabataan na nakafocus naman po sa coconut industry or po sa kahit saan pa po sila hilig or saan po naka-focus yung interest nila sa buhay. So, po. So, kung may mga kabataan po kayo dyan, yung mga gusto po, at yung mga sa tingin niyo po ay may potential na maging leader po na yung komunidad, comment nyo lang po sa akin. O kaya kayo po yung video, so ibigay niyo po sa akin ng mga yun. Gusto ko ano po pwede natin gawin dito sa open lesson, dito po sa barangay ko ng Cabalete. So, maraming salamat po. Walang niyog ang buong Europa. Ang buong Saudi Arabia, ang buong Middle East ay walang niyog. At ang North America ay kakauntilang napakaliit yung niyog. So, napakalaki ang ibig sabihin, napakalaki ng merkado na. So, kaya po, sana ay magkasama-sama tayo ng matagal. Pero sarado lang po. Kasi nabuksan siya ng maganda yung pagtitipo natin yung araw. Kaya maganda rin na isarado natin siya na maganda at may pag-asa, no? Narinig niyo yung intention. Kasi yung
nandito na, hinahanap po namin, kayo na po yung bahala. Kasi ang hirap pong simula na, hindi po kami pwedeng mag-push, itulak mo kami, gawin natin to. Pero hindi namin alam kung gusto nyo ba, bibigyan ba ng oras, seryoso ko ba namin ito. Kasi at the end of the day, yung pangarap po na gusto ninyo, kayo po talaga yung gagawa. Tapos, dahil nandiyan po yung option, pwede po namin, kumbaga, para sa puntas na mababa, itasin natin yung mga option na yun, gamitin na natin siya para simulan kung ano man po yung pangarap na gusto natin. Kung pangarap naman po ito ng edukasyon para sa mga anak natin, so dapat pwede po ito dahil kung ang pangarap na po ito ay lumaking kabuhayan para siyempre makapagpakaligin tayo ng bahay, makapagpaayos tayo ng bahay, makatulong tayo sa mapaayos yung eskwelahan, mapaayos yung kung ano ang facility dito sa inyong lugar, magkaroon ng maayos na bangka kung tayo ay nangingisda. So mga depende po yan sa pangarap. Ang maganda po ngayon ay hanapin natin ano po yung parang lahat tayo ay yung pagpapare-pareho. Sa lahat ng maraming iba-ibang kaya natin gawin, ano yung pare-pareho natin kaya gawin? Ano yung lakas na pwede natin ibigay? Ano yung commitment na pwede natin ibigay? Doon po tayo magsimula. Kulang daw, dapat daw. Yes. So, tatlong palakpak, tatlong bagsak na yes. Okay, isa, dalawa, tatlo. Yes! O, diba? Ayun! Ang sakit sa pakiramdam. So, yung yes po ninyo, yan yung signature niyo ngayon. Yes, gagawin natin to. Okay, gagawin natin. Alicia Warmeses po ay si Bonong Albalikinos. Ayun. So, tanong lang po namin kung madami pa po ba tayong coconut farmers po dito sa Barangay Cagbalete 2. Yes, marami pang coconut dito sa Albalikinos. Oh, ang mga farmers naman po natin, marami po. Mga anong edad na po kaya sila? May mga kabataan na po ba na coconut farmers or mga ano po? Merong kabataan, merong nanay. Ginang Larosa, tagaling po sa Barangay Cagbalete. Ayan. So, ang tanong po namin, ma'am, ano po ang ibang kinabubuhay po ng mga tao po dito maliban po sa pagniniyugan? Ang isa pa pong kinabubuhay ng mga tao dito yung pagpapalayan, pagsasaka, saka po yung pagtatanim po ng saging, minsan yung mga ilang pong halaman, gano'n. Pero hindi po ganun kaano yung paghahalaman dito dahil ang problema po namin yung tracking. Kaya hindi po sila masyadong kagaya po sa bandang sa paghahalaman namin. Nahirapan po kami sa tracking. Pero saging po, mostly po, nagtatanim ng saging, palay. Dahil malapit po tayo sa dagat, meron din po bang nangingisda? Opo, may mga ilan din po dito nangingisda yun. Minsan po pang araw, pag gabi. Pero hindi naman po lahat may bangka. Kalimitan po yung mga may maliliit na bangka, yung nangingisda. Yung iba po nangingisda, parang yung sariling konsumo lang. Okay. So, ano po ang mga kinakaharap po ng ating mga magniniyog po dito ng mga hamon? Mga problema. Apo, yes. Opo, ang isa po sa nagiging problema ng pag-nilipit dito, dito po hindi kagaya sa ibang lugar na buo. Dito po kailangan pakupurahin. Medyo matagal po yung proseso. Lasyon nga po itong mga nakaraang bagyo. Kumbaga, syempre po nakukuha yung mga liyo, nalalagay ang bunga. Kakontiyan po. Naluluin po. Kaya yun. Tapos para po bang nagkaslat ang aming niyo. Dahil po ba ito sa fertilizer o ano po? Para po siya ay hayo. Pero yung mga parang okay po sila sa niyo. So, hindi po makaiwasan na nalalaglag po ba ang niyo kahit hindi pa dapat. Parang wala pa siya mga Ngayon lang po ba ito nangyari o ewan ko lang po yun. Pero dati hindi naman yun. Pero ngayon parang gawa na siya na pabago-bago agad? problema siguro po. Hindi ko lang naluto yung niyo. Jenny Ingles. Taga rito ako sa Cagbalitido. So, Dito talaga ako nakatawa. simula pa po. Sa Pulbata. Dito na po ka din kayo nagkaasawa. Oo, dito na rin. Taga dito na. Hanggang sa nagkaapo na. Ayun! Ikaw nga pala. Akong malulusog.
Oo. Ayan po. So, pwede niyo po ba ibahagi po sa amin kung ano po ang sitwasyon ngayon po ng niyog po natin dito sa barangay Cagbalete 2? Wala namang mga sakit ang mga niyog dito. Saka yung mga niyog naman dito, marami pa rin. May nababawas man siya pero kaunti lang. Hindi karami. Marlon po. Taga rito po, Tubong Cagbaletidos. Okay po. So, ano po ang pangangailangan po ninyo bilang magniniyog? Ay, ito po, doon kailangan. Dito ko yung kagamitan pag ano. Tulad po ng Halimbawa po, ang gamit naman po lang pag niniyog ay pag yung kukopra, kung tawagin dito yung kukopra. Kawit po, kung tawagin sa kaitak. Ganun lang po naman. Ay, lahat mo kagamitan sa pagkukopra. Taga ano po, dito po sa Cagbaletidos. Siguro po yung katulad nga po ng programa yung pinapaano sa amin. Para po magkaroon kami ng pangkahanap pagkabuhay. dagdag pa po, no? Opo. At hindi po kayo pahirapan sa requirements na pagtayo po ng kooperatiba. Okay po. So, magiging miyembro din po kayo ng kooperatibang binubuo. Ayun. Ano po ang mga kinakaharap po ninyong hamon bilang magniniyog po? Ayun po, pag yung mga binabagyo, ganun po. Yun lang po ang aming problema kapag nasisira ng malakas na bagyo. Yun lang. Ako po si JP Monarquia, taga Barangay Cagbaletidos, Maubabay. Ilang taon na po kaya kayong magniniyog? Ma'am, baka po mga 15. 15 years. Okay po. At ano po kaya ang sitwasyon po ngayon ng niyog po dito sa Cagbaletidos? Ma'am, hindi po pantay-pantay. Ngayon po, nababa po ang presyo ng niyog. Magkano po ang bintahan kadalasan? 55 po ngayon. Ang baba. No? Okay po. Ano po kaya yung mga pangangailangan po ninyo na bilang magniniyog na sa tingin mo po ay kailangan po din ng gobyerno? Unang-una po, kailangan po nila malaman yung aming mga pangangailangan pa para po tumaas pa po ang presyo ng niyog. Lugi po kayo sa susunod. Okay po. At madami po bang magniniyog po dito sa... Marami po ma'am, halos lahat po dito ay magniniyog. Mas madami po ba ang kababaihan kaysa sa kalalakihan? Marami po ang kalalakayan. Okay. Pero humahabol po ba ang mga kababaihan? Ay, hindi po Hindi. naman sa Mas madami po Mas talaga. madami po. Okay po. May mga kabataan na po bang magniniyog, yung mga 30 pa baba? Mayroon lang po ma'am. Madami rin po. Dahil po ma'am sakit sa kabuhayan, kaya po sila hindi po nakapag-aral. Ano po ang ibang kinabubuhay po ng ating mga magniniyog dito? Bukod po ma'am sa magniniyog sa pangingisda. Pangingisda. Okay. Ano pa po? Meron pa po pa? Yung po ma'am iba, nalayo ng bayan para lang po maghanap buhay. Dahil po yung iba nakikitira lang. Wala po, hindi po sila mga tenant. May iba po ba kayong produkto na galing po sa niyog maliban po sa kopra? Saging lang ma'am. Gusto nga po namin magkaroon din dito ng kakao. Di po ba ang kakao ay para din corporation? Corporation. Pwede din po may sa ma'am. Oo, sa niyog. At saka may ano po yan yung parang ano man Agwat po. Oo, agwat. So kung may saging Layo. ka, may Kakao. niyog, may kakao, baka pwede rin po ang kape. Nga po, pwede din. So, yan din po. Sa tingin ko po, yan din yung isang pangangailangan na pwedeng Ilagay dito ma'am sa Cagbalete. Magkaroon ng kakao pag plantation. na kasama. Ang gagawa din po ay ang cooperation. Tama. Ano naman po kaya ang mga kinakaharap na hamon po sa kasalukuyan po ng ating mga magniniyog dito? Pag nga po ma'am yung binabagyo, saka po yung peste lang. Pero hindi naman po binabaha dito. Wala mong ditong baha. Yun lang po, bagyo lang. Ano po ang masasabi po ninyo sa mga magniniyog po dito sa inyong lugar? Dito po sa amin. Oo. Message niyo po. Mensahe para sa amin magniniyog. Ma'am, gusto ko lang po na yung pong aming magniniyog dito, madagdagan pa ng hanap buhay. Hindi po, kahit po halimbawa sa kaunting ayuda lang sa farmers, magkaroon po sila. Nakakaawa po naman, kumbaga pipinakang tulong nila. Nadagdag hanap buhay.
Hindi lang po sa magniniyog po, mga farm workers din po ng ano. Ng Agbalitidos po. Okay po. Para po lahat ay matulungan nila. So, anong oras na, Marcy? So, it's 11 p.m. now already. Tapos, we've done a lot of things today. Tapos, yeah, it's a really great day. Question, so pagkatapos ng ganap kanina, nasan ka ngayon? So, nandito po kami ngayon sa cottage ba ni, ni Sir Dino. Yan, ni Tito Dino. Nandito kami sa cottage na ngayon. So, we're spending the night here. Tapos, tomorrow, we're gonna have breakfast. Then, yeah, babalik na kami sa tunay na mundo. Nag-enjoy ka naman so far? Yeah, I did have a good time. Yeah. Madami kang nakilala? Yes, may ilan po tayong nakilala. So nakilala po na si Ate Karen, si Kuya Leo, sorry, nakalimutan ko na. Gian. Si Gian, yes, si Gian, Si si Doy. Doy, si Kuya Andre, si Ate Elena, si Sir Dino, si Kuya Paris. Tapos, siyempre tayong dalawa. Then si... Ryan. Ayun, si Kuya Ryan. Sila ay, yung mga nabanggit mo ay sila ay taga? Taga Bangkong Kahoy. At ang background ng mga nabanggit mo kanina ay mga youth, 'di ba sila? Tapos, meron silang organized na youth, pero hindi pa sila registered. Which is, pinaplano na nilang mag-register soon. But, I don't really know when, but yeah. So, maganda yung programa nila, 'di ba? Kasi educational program. Yeah. Kung saan pag 18 years old na ang isang kabataan ay ang ibibigay nilang regalo as an adult ay passport. Tama? Yeah. And then meron silang annual Youth Leadership Summit kung saan yan, annually nilang ginagawa. Tapos meron din silang every May, meron silang Banahaw Youth Concert. Yes. Kung saan i-showcase lahat ng talento ng mga kabataan sa And the culture. Bangkong Kahoy. So, before we sleep, ang dami namin nakitang flock of alitap-tap, and it really made our night. So, it was a really good sleep. Parang gabi ng lagib.
Right, so, yan, dito kami ngayon sa, hindi ko alam kung saan to. Dahil, pumunta kami na yun. Sa'yo ba yan? Sa'yo ba yan? Kanina yan. Nakita kayo kanina. Right, so pupunta kami sa Nayan para dun sa seminar, para dun sa mga farmers. Yan, so lakad to papuntang Nayon. Kapag ikaw natin, magpumusik pa. So, tumawid kami sa Palayan. Kaya pala medyo malambot din yung lupa. Bukod sa maulan, eh, yung mga taniman din. What's up again, guys? Uy! So nag-stopover lang kami na Paricel dahil nag-lunch kami. And ngayon maglalakad na ulit kami papunta dun sa bahay namin, dun sa paggaganapan ng aming seminar. Alright, so ngayon dito kami sa Palayan, sa gitna ng Palayan. Yuji! Kaya bang nakilala ko? Sa gitna ng Palayan. Sarap ng ganitong buhay. Simple lang. Payat. Ganito ka lang. Ganda araw po. Dapat. Dito pala kayo? Dito pala bahay niya? Good. So magandang buhay sa inyo lahat. Dito kami ngayon sa Calcolete at para magganapin yung seminar para sa mga local dito sa Calcolete 2. Yan, so kasama namin si Sir Roy. And mamaya i-discuss niya kung ano ba yung pwedeng may tulong para sa mga lokal na natin.
Sino po mga partners dito? Lahat po. Mga asawa. Dito? Ano po? Ano pong masasabi? Pinapasa na ng sila sa defense. So yan. Ang mga kooperatiba, voluntaryo. Ano po? Kung ano pang meron, ang cooperative po ay meron board of directors. Yung suggestion ko dito, or cooperative, pero ang organisasyon at saka grupo dito sa buong Pilipinas. Ang NIO ay meron din pong inorganisa ang PRM na youth.